another privilege atong maipadayon, and hopefully this is the last topic sa ining tawag sila mga kabiyanan, ining beatitude. Alright, so we talk about the place, alright, of purity. Alright, so di dapat naton ibutang, i-plaster, i-practice ang ginatawag na purity sa heart, no? Kaya anak na nagdira sa heart, the place of purity. Hindi sa ulo, hindi sa kamot, hindi sa lawas. But ang Bible is very specific na naghambal na sa atong tagipusoon. In the heart, blessed are the pure in heart. Oh, pure in heart. Why should I say blessed are the pure in mind, or pure in head, or arms, or body, but the heart. Okay, so very clear. And of course, ato na ito naman, okay, the purity of the heart. The purity of the heart. So, dapat pure. No? Why si mixed? Okay, why si lakot or anything? Areas na dapat maging pure kita. Last week, okay, in our worship. In our worship. Amen? Kailangan ganis atong pagsimba. Every time magsimba ta, atong sisaon. Atong i-check ang atong nakasing-kasing. Kung wala pure ba ang atong motibo, ang atong intensyon. Kung wala simbagin ba na. Amen? Wala tayo ibang tuyo diri. Kundi simbahon ng Diyos. Anagaron ng Diyos. Kaya gi-require niya sa aton sincerity. Serve the Lord with sincerity. Ambag sa buong Diyos mo. Amen? Kaya, anything ini-intention na wala sa Bible or wrong motive, hindi na siya matulog sa Ginoo. It could be ari ka, pag wrong imong motive, sayang ang imong pagkari. Kaya ang gamatin sa Diyos ang atong motibo. Ang atong kasing-kasing niya ginalantaw. Hindi ang imong presensya. Well, of course, namin kung ara imong presensya. But of course, ang nagamatin din ang atong heart. Kaya, atong sisaon, every time, pagkaparapit sa Diyos, every time magsimba ta, it must be pure atong heart. Amen? That means, hindi man sala, hindi ka makasala. But, it means, isa yung kasing-kasing, tama imong sintro, tama imong motibo. Sintro ang imong mind, sintro ang Diyos. Siya ang imong rason. Siya ang imong purpose na ari ka. Amen? Right? Worship. Of course, ato manatunan, okay, there must be pure. Not only ang ato worship, but ikaduha, ano to? Ano dapat ang atong ano? Number one, dali, service. Oh. Una, service. Ikaduha, worship. Ikatatlo, dapat pure man ang ato na giving. Giving. Ang unang tatlo kabutang, ato na-discuss last Wednesday. Amen. Last Wednesday, may mga areas sa atong life na dapat naton ma-purify ang atong heart. Okay. So tonight, the promise to the pure heart. Number 3. The promise the promise to the pure heart. So may promisa ang Diyos dali sa mga matinlok, maputli ang kasing-kasing. Hello, amen? Ang mga silinya verse 8, ulahan ang maputli, ang ano? Kasing-kasing. Anong promisa niya? For they shall what? See God. Kaya sila makakita sa Diyos. So ang gamater, ang mga importante kayo atong heart. Kaya amo na siya mga abiyat ang ginalataw sa Diyos. So ang criteria para kita makakita sa Diyos, of course, doon luwas na kita. Kabalo kita sina atong salvation. By grace, through faith. But of course, sa Bible, pag may pure ang atong heart, no? We shall see God. The promise is, we shall see God. So the pure in heart lead us in the visible presence of God. No?
presence of God. Kag kung kita matutuod ng Kristohanon mga utod ko sa Ginoo, pabati kayo, wala sa pinaka-greatest desire sa isang Kristohanon, kundi makita ang Diyos. Amen. Makita ang Diyos. Kung Christian ka, wala kang desire makakita sa Diyos, there is something wrong. Kaya kita, galong kita. Sabi sa Bible, Titus 2:13, looking unto Jesus. Amen? Ano daw? His glorious appearing, yung siya sa Titus, ang iya bulahan na pagpakita, meaning ang bulahan na pagbalik sa Diyos. So muna itong ginahandong na one day, makita ta ang Diyos. But tonight, may mga pipila kabutang, atong lantawon, na even hindi natin makita ang Diyos right now, face to face, but makita natin ang si Lord na nag-work in this area sa atong na life. Okay, letter A. Letter A. Okay, first of all, number 1, we shall see God, or we see God in what? Creation. So, dala kami sa creation sa Diyos, makita ka paano si Lord, ara ang Diyos sa creation. Okay, anong silid sa Bible? Open your Bible in Psalm 19 verse 1. Book of Psalm. Psalm chapter 19. Psalm 19. Psalm 19 verse 1. Psalm 19 verse 1. The heavens declare the glory, what? Of God. And the firmament sheweth His handiwork. Take note the word, and the firmament sheweth His handiwork. Ano ng firmament? That is between the solar system kag diri sa aton. Outer space, sa diin ara di arabian ang clouds. Dira nagahalin ang ulan. Amo na siya sa Bible, firmament, amo na siyang nag-shade sa aton, amo na medyo nagatabon sa aton. Another layer. Ang sila sa Bible, that is the product of God's handiwork. The word handiwork, that is masterpiece. Kung ikaw artist ka, nakay painting, sa tanan mo mga painting, nakay masterpiece, diya ka ng pinaka-nami, pinaka-great na muhatag sa imo og signature. Karabang, maano sa imo, marikong dahil sa nga ikaw, the best painting nimo. Like for example, kay Leonardo da Vinci, ano ang iya masterpiece? Si Mona Lisa. Na until right now, centuries ago, 100 years ago, 14th century, pag ano niya 16th century gi-painting, but until now, hindi man. In fact, ang iba gusto kawaton. Kay grabe ang value, millions. Kay grabe ang painstaking niya, ang labor niya. Tapos ang paano niya ang pinaka-dated, no, makuha mo. No? So mo na siya tinatawag masterpiece, pinaka-master niya, brad. In the Bible, ang creation sa Ginoo, kita, masterpiece. Ining kalibutan abyan. Si Jesus Christ, ang Ginoo ta, si God, is our great artist. Pinaka-great artist siya. The greatest designer. May ara episode sa TV, ang ginatawag Project Runway. Project Runway. Tanan ng mga designer sa ginong kalibutan, Europe, US, Latin America, even Asia, mag-compete na sila. Ipakita yung ang greatest design niyo sa bayo. So, arat na nila ang mga designer. In the whole world, mag-compete sila. Kagtagaan sila sa tas, paano nila? Tagaan sila sa tila. Amo ni, paano nila i-create? Makita ang creativity nila. Puro na sila mga designer. But you know what, mga utod? Number 1, don't you know the greatest designer? Ang mga atong Ginoo. Just imagine, makita mo ang adlaw, paano gidesign. Pila ka, degrees Celsius ang kainito niya. Ang star, that is the biggest star. The greatest star. Kasaya magsilintang, the star ka na lang makita talaga among blink-blink or naga-twinkle-twinkle. Don't you know, sa science, sun is star? When in fact, ang iba, ang moon, borrowed light lang
lang sa ibang part sa world, but continuous na siya. Just imagine ang bituon. Brad, kung nalungamugad na siya, kung isa magsilita, ang bituon, perti ka gamay, jutay kaayo, patun sunong ang bituon, Brad, perti ka dakuna. Kung imo na palakitan, sa mga bituon, iba-iba na sila, may bluish, may red, may yellow. Kung imo na siya istalihan. Ina siya, mamangkot ka, ina ba, aksidente lang ba lang ka na arang bituon? Aksidente ba lang kung nagkaroon ka sa bulan? Aksidente ba nagkaroon ka sa mga planet? No! It's that it was designed by God. Yeah. By God Himself. That's why every time makita nato na, always remember by Diyos na nag-design sila. Makakita ka sa mountains, makakita ka diyan sa dagat, makakita ka sa kahoy, and above that, makakita ka sa tupad mo. Diyan mo ma-realize na may Diyos na nag-design sila ng bagay. Walang sangkutang sa kalibutan na walang i-design sa Diyos. Anything na makita mo, even mga butang na dili makita, it was God who created it. May Diyos na naglalang. May Diyos na may nagtuga sila ng tanan ng mga butang. Greatest creation. That's why sa Bible, sa Romans chapter 1, verse number 18 to 20 nga ang tao, hindi maka-eskapar, hindi siya maka-escape, magsiling siya, mapatay siya, mawalay Diyos. Wala siya sa winning, ara siya sa bukid, ara siya pinaka-remote, wala siya access. Pero abyan siya sa Bible, ang creation, ang mga tinugas sa Diyos, ang mga magtudlok sa iya, magdikta sa iya that one day, there is God who created all these things, and therefore dapat siya magbilib sa Ginoo. Creation. Kada mo na ang bunday sa mga atheist, kay gusto nila passion abyan sa ilang isip na walang Diyos. But mismo ang ilang conscience gadikta that there is God. Miskan way pa sila kabatid sa pulong sa Diyos. But ang ilang conscience pag gadikta, always gadikta na there is God, and there is God. Pero ano ginahimo sa mga atheist? There is no God, there is no God, there is no God. Ang sabi sa Proverbs, the fool hath said in his heart that there is no God. Fool ang tawag sa Bible, buang-buang. Ang mga tao nagasiling na walay Diyos. That's why pasalamat kita, nakakilala kita sa tungod na Diyos. Amen. May Diyos sa to. Atong ginasimba, hindi matungod nga Diyos. Higit nga Diyos. Pagsalamat, itudlukan kita paagi sa iyang pulong na may mga taong gigamit ang Diyos na kita makakilala sa iya. Of course, the creation, the heavens declare. The heavens declare, notice the word, the glory of God. One time, pag mo lang ang flooring na to, nagsaka kami diyan, mga workers na to, dito kami nag-api-apian sa third floor. Wow! Kita na mo, dugay-dugay apian, medyo hapon na, mga 5:05, wow, makita mo ang beauty sa Mount Matutong. No? Makita mo ba? Although there is a perfect cone, like sa Mayon Volcano sa Albay, pero ang shape niya ka, grabe yung pag-ano sa Ginoo. Inang mga buta, sunset. May mga places abyan na pag sunset, perti ka namin. I don't know sa Manila, kaya may mga testing dito sa Boulevard. Pero ako na ng perfect spot, paghapon, ara nila ang sunset, damong mga tao nag-aabang, damong mga tao na dito mag-day, kaya nagahulat sa sunset. Sunset, ba ilang ano tawag sila? Pagsado, paglubog. Diba? Tapos, mo-reflect sa dagat. Kung kanto ka sa Europe, kanto ka sa Norway, mga abyan, makita mo ang Borealis, Northern Lights, na kombinasyon, aurora, mga abyan, blue, daw gaswin, gadans-dance sila, may yellow, may blue, may violet or ano, daw parang rainbow, dancing rainbow, nag-aamu-amu sila. Ang tawag sila, Borealis, I don't know si Ma'am Jen sa Italy na wala siguro. Usually, dito sa mga Norway sila, mga Denmark.
Northern Lights, Aurora. Oh, grabe yung design sa Ginoo. Nagkaroon ng mga abiyan, resulta sa creation sa Ginoo. Amen? That's why makita pa ang Diyos. Siya, blessed are the pure in heart. Pero ang Kristohano, ang hindi Kristohano, hindi niya na-realize. Hindi ko na sa isip sa mga unbeliever, normal lang na, may kalimutan, may sila pakialam, wala sa isip nila nga ang Diyos, amo ang nag-design sa ng mga. That's why pasalamat kita. Every time magbugtaw ka, pugawon ka sa putugaon sa manok, that is God's design. Pagbugtaw mo, makakita ka sa primero gyud nga pag-amo sa adlaw sila, pagbuha niya sa bukid, pagbuha niya sa ano man ang nakablog sa adlaw, ma-appreciate mo ang kaayon sa Diyos. Amen. We see God in creation. I hope every time makita nato ang creation sa Ginoo, ma-appreciate nato siya. Lord, salamat. Salamat sa imong creation. Nagpasalamat na din sa Pilipinas. Hindi kita magsilit ani dito sa ibang lugar. Kadto ka sa Middle East, mga abiyan, di mo ma-enjoy, puro desert. Kadto ka sa Dubai, gamay lang ang kahoy dito. Mostly barren, desert. Sand dunes. Dili sa ato kanami. Puro green ato makita. Siniganin ni Sir Bob Timor, I like Philippines. Almost everything is green. States, 3 kabulan, puro snow. 3 kabulan, dagdag ang dahon. Nami kami siya kung spring na, gagawa ng mga bulaklak. Pero pag utong kag winter, amo nang mga Pilipino to iba, mga senyo, kahibig. Uli na ko sa amon, uli, anak ko na. Kaya na, may mga sanay. Si Mrs. ano na? Asunsyon. Amo na ano sa iya ha. Okay. Now, second thing. Di ba nato makita ang Ginoo? We see God not only in creation but also next, in Scriptures. In Scriptures. Ano na, Pastor? Bible. Bible, pulong sa Diyos. Makita ta ang Diyos kani dira mga kabiyanan. John 1:1. Ano sining sa John? John 1:1. John 1:1. The first book, the first chapter of John. Verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, sa sinugdan, ang pulong. Kag ang pulong, upod sa Dios. Kag ang pulong, Dios. And the Word was God. That means, mga abyan, ang presensya sa Dios, every page sa Bible, every time mag-open ka sa Bible, ang presensya sa Diyos. Every pages, beginning from Genesis, makita mo ang Diyos paano nag-work diya. In the book of Genesis, makita mo paano nag-work si Lord diya, sa creation pa lang. In the book of Exodus, paano niya gibuligan ang mga tao from Egypt. They came out from Egypt, and then gilid sila dito mga abyan sa promised land. Niabdi sila sa wilderness, damo sila nag-aagyan. Leviticus, kinhatag niya ang law. Numbers, kinara dira ang mga 12 tribes of Israel. Deuteronomy, ara dira ang inheritance nila. And so on and so forth, until sa book of Revelation. May ara Diyos nila. Every book, makita mo ang Diyos. In the gospel, makita mo ang Ginoo. May ara to, may title may ara ko nabatian na every book may title si Jesus Christ. Every book nalipat na ko. For every book itagaan niyo sa title. That's why mga abyan, magbasa ta. Every time na magbasa kita, damon mo makilala ang Diyos. That's why kung gusto mo magdalo ng iyong relationship sa Ginoo abyan, keep on reading the Bible. Basa. Dahil sa pagbasa mo,
makilala mo ang Diyos. Makilala din lamang mga tao in the Old Testament times, in old times, makilala mo ang mga tao, but also ang character sa Diyos. Because the central theme of the Bible is God. The central character of the Bible is God. Yes, may mga tao na Abraham, Noah, Solomon, Daniel, the prophets, the apostles, but they are just mga abyan, the second character. The main character of the Bible is God. Ang Diyos. Paano nag-alihok ang Diyos? Paano nag-work ang Diyos sa panahon sa mga hari, sa panahon sa mga propeta? Sa Old Testament, oh yes, and then in the New Testament, paano nag-work si Lord in every church, in every book, and in the prophets and the apostles. Makita mo ang paglihok ni Lord. Paano nag-work si Lord dira. Basahan mo ang Book of Acts, dira nagpropagate ang church. Ang mga works sa mga apostles. Paano nag-spread out ang gospel? Paano nag-send out sa mga missionary? Ara, dira naka-record. Book of Matthew naka-record ang genealogy sa atong Ginoo. The Book of Matthew. So dira mga kagyanan, daw mo ta matungkan. That's why I encourage everyone, we need to keep reading the Bible. Keep reading. Pastor, di ko tanan naiintindihan. Tama. Hindi man nato tanan maintindihan. Kaya may mga butang abyan na para sa Ginoo or until now mystery gyapon. But since sa Bible, ang mga butang nag-reveal sa aton himuon. Naintindihan mo? Gisugo kita, aton tumanon. But hindi natin himuon excuse kaya hindi natin tanan naintindihan, hindi na kita magbasa. I believe may mga butang kita na damo nga ang mga butang na aton na naintindihan na dapat natin himuon. So just keep reading the Bible. Kaysa pagbasa nato sa Bible, ma-equip ta. By reading the Bible, madipin ang imong relasyon sa Ginoo. Through reading the Bible, abyan, ma-familiar mo ang major doctrine sa Bible. Damong benefit kung magbasa kita pulong sa Diyos. Damong advantage kung kita permi magbasa permi sa pulong sa Diyos. Amen? Kag disadvantage sa Kristohanon na walang nabasa sa pulong sa Diyos. Okay? Kaya magsalita, Pastor, wala kasi akong Bible. Ang dami nating Bible, praise God. May available tayong Bible. Tinatanong tayo, ano bang gusto mo? Kung di mo maintindihan Ilonggo, okay, English. Kung di mo maintindihan masyadong English, o meron tayong, meron tayong Cebuano. So, mga kapatid, available lahat. Wala tayong dahilan sabihin, Pastor, di ko maintindihan kasi iba yung dialect ko, no? Mga kapatid, marami na, in fact, marami ng Bible even di-translate sa Tibuli. Meron ng Bible di-translate sa Blaan. Oo, marami na. Kasi ang goal ng Panginoong Diyos, maintindihan sa lahat ng language, lahat ng dialect, in every town, in every kindred, and even the very ethnic group, mga ethnic group, maabot ng Ebanghelyo, lalo na brad sa salvation. Kaya wala tayong excuse. Kapatid, at huwag natin ugalingin, magbasa lang ng Bible sa church. Ang Bible sa church, ang pagbasa natin ng Bible sa church, that is just a portion. Portion lang, parang tipak lang, parang kunti lang yan. Ang pinakadami mong oras dapat magbasa sa tahanan mo. Kailan naman tayo sa Sunday, magkita tayo. Ilang oras lang. Tapos Wednesday, ilang oras lang yun. 2 oras maximum. Samantalang sa bahay mo, marami kang oras. Kaya doon tayo, Brad. Gaano man tayong kabisi, huwag natin inahilan ang ating trabaho na maging excuse po natin. And I believe, mga kapatid, the more ka magbasa ng Bible, the more ka ma-inlove sa Panginoon. The more ka magbasa ng Bible, the more ka mag-inlove masulwinin. The more ka magbasa ng Bible, the more ka ma-inlove mag-support ng misyon. At the more ka magbasa ng Bible, the more ka ma-inlove maglingkod sa Panginoon. Oo, napakasarap, napakaganda. Kapag ako tayo, kapatid, ay sana masaturate ang ating mind with the Word of God. Yan ang gusto ng Lord. But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
Gusto nilang Brad na maging knowledgeable tayo. Hindi man tayo Bible expert, hindi man tayo Bible nung tawag doon. But gusto ng Panginoon Diyos maging Bible student tayo. Kaya sabi niya, study to show thyself approved unto God. Ano sabi niya, Brad? A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Alright? So we need to be studious in the scripture. In the scripture, every time you read the Bible, mga kapatid, is that, ay makikita natin ng Diyos. Okay, letter C. We see God in creation. We see God in scriptures. We see God. Next, we see God in circumstances. We see God in circumstances. What is that, Pastor? Yung ating mga troubles. Ating mga trials. Isa pala yan i-design ni Lord para makita natin siya. Makita natin siya. Yes. Mga kapatid. Anong sabi ng book? Romans 8:28, For we know that all things, lahat na bagay, all things, not some, not few, but all things work together for good. To them who are the called. Amen? Basahin natin para sure. Romans 8:28. Romans 8:28. Chapter 8, verse 28. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. That's Apostle Paul. And we know that all things work together for good to them that love God. So walang by chance, walang coincidence sa ating buhay. Everything that happened to us is by the sovereignty, the product, the result of God's sovereignty over our lives. That is because of His will. Will. May plano ang Diyos. I-allow ng Diyos yan sa ating buhay mangyari. Chapter 12, 2 Corinthians, chapter 12. Chapter number 12. 2 Corinthians, chapter 12. Chapter number 12. Alright. Look at verse 8. Verse 8. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Who is that? Apostle Paul. Verse 9. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ, what? Sake. For when I am weak, then am I, what? Strong. Who is this? Apostle Paul. Apostle Paul had an eye problem. There was an instance, he was blind. When he encountered the Lord in the road of Damascus, he became blind. He saw a very bright shine coming from heaven, and then he fell. Nahulog siya. Galing doon sa kanyang sinakyan. And since then, 3 days siya hindi nakakita. Nabulag siya. Okay? And then, kilingan siya ni Ananias. And then, sabi doon, parang may nahulog sa kanya, parang kaliskis na mga isda, galing sa kanyang mata. Doon, mula doon sa encounter niya, Brad, sa Panginoon.
Nung i-persecute yung church, chapter 9 ng Book of Acts, ang sabi ng Panginoong Diyos, Paul, Paul, o Saul, why hast thou persecutest me? Okay? Ibig sabihin yung mga Christians. And since then, na-encounter niya, who are you, Lord? Nagtanong siya. So sinagot siya ng Diyos, ako ang Panginoon. And since then, nagkaroon na siya ng eye problem. At hanggang dito mga kapatid, naging apostle na siya. Lagi siyang blink ang kanyang mata. Kasi nagaluha-luha siya. Meron siyang eye problem, para siya nag-eye sore. Luhapdi yung mata niya, para siya na sore eyes. So, very sagabal sa kanya. Talagang bother siya every time, mag-preach siya every time, magsulat siya. Talagang mata niya, meron siyang thorn in the flesh. Tinawag niyang thorn in the flesh. Talagang, torture sa kanya. Yung kanyang eye problem. So, naluluha. Sagabal sa kanyang mata. Oh. At sabi niya, Lord, I besought the Lord. Sabi dito, I besought the Lord. Naghingi siya. Nagmakaawa siya sa Panginoon. Na baka sakaling alisin ng Diyos, pagalingin ng Diyos, sabi niya, for this thing, I besought the Lord. How many times? Thrice. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Sabi ng Bible, tatlong beses siya nag-request sa Panginoon. Lord, first time, tanggalin niyo po pilit. Tanggalin niyo po yung eye problem ko. Hindi siya nagot ni Lord. Pangalawa, request naman sa Panginoon, pwede po ba? Tulungan niyo ako maalis yung sagabal sa aking mata. Hindi pa rin. Pangatlo, mga kapatid, humingi siya. Nagmamakaawa pa rin siya. Pero ang sagot ng Diyos sa kanya. Verse 9. And he said unto me, itong sagot ng Diyos, my grace is sufficient for thee. Paul, basta pilit. No need na. No need na. Sa madaling sabi, huwag mo nang, hindi ko aalisin yan. Forever na yan. Sapagat may mga pagkapatid, may purpose pala ang Diyos. May promise, Lord, sabi niya. Ang sabi ni Paul, sabi ng Diyos, for my strength is made perfect in weakness. Alam niyo po, kasi ang possibility, pag si Apostle Paul magaling yung kanyang mata, wala siyang sakit, ang tendency mga kapatid, magmalaki siya, magpabugal siya. Itaas niya yung sarili niya. Hello? Sabi niya, magaling akong magsulat, magaling akong preacher, magaling akong apostle. Bakit? Kasi tendency, brad, i-approach siya ng tao. Ang tendency, palakpakan siya ng mga tao. Ang tendency kay Apostle Paul, hindi na ang Panginoong Diyos makita sa life niya, kundi siya na ang mabida. Siya na ang maging sikat, hindi na si Lord. Siya na ang maitaas, hindi na si Lord. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, Paul, no, hindi ko yan aalisin. Kasi sa tuwing maging mahihina ka, doon kita bibigyan ng lakas. Sa madaling sabi, kapatid, gusto ng Diyos na every moment sa life ni Apostle Paul, lagi siyang kakapit, manalig, at kapatid, lagi siyang kikilalanin niya ang Panginoon sa buhay niya. Alam mo, minsan, di natin na-realize, kapatid, minsan may mga karamdaman tayo. Way pa kaya ni Lord na para maging dependent tayo sa Kanya. Na-remember niya yung ituro ni Lord na prayer? And give us our daily bread. Bakit hindi weekly bread? Di ba kayo tanong, bakit hindi monthly bread? But sabi ng Bible, give us our daily bread. Daily. So, i-provide sometimes ni Lord God, that is enough only for that day. Kaya sometimes ang ating, kahit ano tayo pray, Lord, i-increase ang aking income, i-increase ang aking blessing, sabi ni Lord, no. Hanggang dyan lang. Kaya may tendency, pag dami kang blessing, wala na. Masit aside ako. Kaya nakita ko pag may blessing ka, baka mawala na ako. Ikaw na ang maitaas. Kaya sabi Lord, bigyan na kita daily bread. At araw-araw. Para daily tayo maghingi sa Kanya. Daily tayo maglapit sa Kanya. Daily tayo magdepende sa Kanya. Hello, amen? We see God in circumstances. Sometimes may mga circumstances ipapadala si Lord
circumstances in life na i-allow si Lord sa ating buhay para tayo, kapatid, makilala natin siya. At one day, ma-realize natin, Lord, kung wala ka talaga, Lord, di ko talaga ito kaya. I was so blessed, mga kapatid, one time, habang meron akong i-scan-scan, nadaanan ko yung KMGS. Siguro, familiar kayo. Yung Jessica Soho, baka puso mo, Jessica Soho. And then, di-feature doon si Kuya Kim Atienza. Si Kuya Kim Atienza, lately lang, nag-transfer from kapamilya to kapuso. Nasa JP na siya ngayon. Wala na siya, nagpaalam niya sa ABS-CBN. At sabi, tinanong siya ni Jessica, paano mo nalampasan, Kuya Kim, ang mga challenges sa life mo? Kasi hindi lang trabaho ang challenge sa'yo nung nawala yung ABS-CBN, wala ng prangkisa, maraming naglipatan, maraming nawala ng trabaho. Tapos ikaw, at least, hindi ka man, pero andyan pa rin. Pero iba na talaga ang audience kaysa mayroon kayong franchise. And then isang na challenge yung life mo. Kasi dalawang beses siya gioperahan. Meron siyang parang syndrome or sakit na very rare. Na halos in every 10,000, 100,000 people magkaroon ng isa doon. Very rare pero very delicate procedure. Gioperahan siya, kapatid. Ilang hours siya na pinatulog, tapos ilagyan ng tubo dito, tapos para may heart, para sa heart. Grabe na procedure. Muntik siya mamatay, not just once, but twice. Kapatid. Tinanong siya doon, ni Jessica Soho, paano mo na-overcome yung lahat na challenges sa life mo? Lalo na yung health mo na, naging 50-50 ka. Muntik ka na mamatay. Yes. Sabi niya, totoo ko. Sabi niya, isa lang sikreto ko. When I receive and accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Mga kapatid, na-surprise ako. Ang nakita ko doon, si Kuya Kim na Christian at nagpabaptize na siya. I'm not really sure kung anong church. But the word yung nag-struck sa akin, kapatid, sabi niya, I was able to overcome all those things, mga trials, challenges sa life ko, the moment I received Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Amen? Alam mo, minsan, kapatid, pag wala tayong problema, minsan malayo si Lord. Minsan si Lord, hindi na masyadong ina-entertain. Si Lord, andyan lang si Lord, parang hindi ka lang. Tinatawag lang natin siya pang emergency. Pag maganda ang buhay, wala tayong problema, may income tayo, malakas kang kapatid. Alam mo ang nature sa tao, mag-relax. Mag-relax in prayer. May bugas man ang tao, may bugas. Di, may ko masimba. May nagbayad mo sa kurente, may nagbayad mo sa tubig, may nagrinta man ko. May bayad, alam mo sa arkila ka mo ito, kaya na kung ma-permitting, saan ka pag-agdaw mo, hindi mo biyahe. Hello? Amo nang ugali ka tao. Kung wala na problema, kung wala na kapamigado, kung tauhay kita, hamumaya itong sitwasyon, laban ang isip sa tao, layo sa Diyos. May kaisip sa Diyos, may kadumdum sa Diyos, labaw sa talang, umay ka pasalamat sa Diyos. Napagpunta mo, nakaginhawa ka, baskong ka, piskay, lawas mo, pagpunta, pagsika, inang na bagay. Basta ang tinara ka, makarealize kita ka, makapasalamat sa Diyos. Pero matasan na tao kung may pagka-ingrato. Like I said, kung maayos sitwasyon, namin sitwasyon, huwag kita problema, tapuhay tanan, nagalayon kita sa Diyos. That's why, ang Diyos may pumahagi para kuha kang kaliwat. Palapiton ka sa iya. Kadalhata sa mga batang, mga abyan, pamaagi, o kisa. Common sa atong finances. Amen? Financial constraint is kulang kita. Amo na kung saan pamaagi sa Ginoo. Tani ko nag-aabot na katiwan nga daw, pinakulang ko permi daw kulang akong financial blessing. Maybe. Mag-reflection kita, magkaroon kita reflection. Kasi may kulang sa Ginoo, kumusta ako? Kasi pamagi na rin sa Ginoo.
sige lang ko banat-banat, way ko na simba, way ko na dongdong sa Ginoo, sige lang ko ubra. Umagi na ni sa Ginoo. Kung tanan, pananugdog, ano na? Makahinugtog na ito, ano pa? Illnesses, mga balatian. Kibot ka naman sa okay, kung bato nagligan at ng batya, kung nang isakit ako hawak ka. Mga bigay, sige ka ng basketball, may ka subining. Sige ka na ng tiyo-tiyo, may ka na palisit. Bisa padalhan ka sa Ginoo. Kasi na-busy na kita. Lord, amen? Sa atong trabaho. Mga young people, na-busy na sa module. Mo ko ng rason, module. Ay, pastor, busy ko ba? Kay module. Kabalo ang Ginoo kung tutungod yung busy o hindi. Di mo matikalan ang Diyos, Kristo nga no. Nakabalo ang Diyos. Ayaw mo ang rason, imo nga eskwela, imo trabaho, imo negosyo. Kaya basin pilang adlaw ka lang imong giginan siya, ipangayadi, nayadi pa. Basin kulang pa ng yadi mo. Ayan. Circumstances, pinapadumduman ka sa Diyos. May pabaagi ang Diyos. Ginestorya ta sa Diyos. Si Paul, 3 kabisis, naghayon siya, Lord, tanig mga ini. Lord, buligi ako sa kapan ni istorbo sa akon. Pero ano sila ni Paul? Sila sa Ginoo kay Paul? No, Paul. Ano sila yung verse number 10? Sa na-realize ni Apostle Paul, sila niya, therefore, I take pleasure in infirmities. Sa pihak sa akon nga ginapambatya, ining mga balatian, infirmities, nag-refer sa mga balatian, reproaches, mga persecution, mga paghingabot sa iya. Okay? Mga istorya, mga ano pa, necessities, mga kinawagkon, mga kinawala, necessities, pahinaglanon, persecution. Persecution, agi sa priso, inabato siya, in distresses, mga kabudlayan, distresses for Christ's sake, para sa Ginoo. Sinangya, for when I am weak, pinaka-phrase, then am I strong. Di na makita ang Diyos yung abyan. Di na makita ang Diyos kung ano kita. Inabanan sa atong na mga weaknesses. Nga biskat amo ka ng sina, way ka sa natapusan, way ka alam, pero mamangwa ang mga tao, ma-surprise ang mga ang kalibutan abyan kung di kita nakahalin ang imong paalam. Don't you know? Sila sa Bible, no? Sa time ng Apostle Peter, sila di sila nakakuha ka alam. Ang iyang paghambal, grabe kayo. Sila na-surprise ng mga tao, na-astonished sila. So, ginapaghambal ni Apostle Peter is because that gigamhan sila sa Banal na Espiritu. They were filled with the Spirit of God. Ang mga baba, mga pulong God na nagagawa sa ilang mga baba, hindi sarili na pulong, kundi pulong ang halin sa Diyos. That's why naging maalamon siya. Peter, isa ka mga isda, gigamit sa Diyos, wala alam. Pero makita mo abyan, ang boldness niya. Hindi na mo makita ang gahong sa Diyos. That's why, brad, may mga pastor na wala nag-agi Bible school, wala proper training. Pero tanawang mga ministry nila. Mga kabiyanan. Mapabukid man, mapasyudad, makita ko nag-auspak naman. Kaya igamit sa Diyos. Ilang taon na ito, Pastor Gusari ito, kung sa human criteria, dato ito. Amen? Nubo?
Gamay nga tao. Kung sila lagi na, kung pa-height eh, wala eh. Kung ang police mag-apply ka, may height qualification, subong daw, inubok-lubok na nila. Away, hindi disqualified eh. Pila man lang to, 5'2", 5'3". Diba? Magulang lang kay Dagon. Itsura, tama-tama man lang, pareho po sa aton. Sining pa sa iman, di gwapo, di pangit, ara lang sa tunga, sakto lang. Hello, amen? Kung sa tinawanan na yan, why git? Why nagpuhaon? Pero natawag, igamit sa Diyos. Nagawa, di iskandiin. Speaker, iskandiin. Gamay lang. Pero siya, small but terrible. May pastor dito abiyan sa Himog, pastor ni Pastor Ayan Arya sa Tupi. Abiyan, wala. Pulyo. Wala ka ito na ba? Kaya ito mo. Pagbata, na pulyo. Nikumpos. Nag-islig ang isogado. Wala ka ito na. Siksi mo guys, pastor maglakad. Nag-swing ba ng buli? Yung mga abiyang igamit sa Diyos. Bible Baptist. Isa sa pinakadako ng Bible Baptist sa Himog City. Pastor Jigo Cabalero. Pero abiyang. Gawin na gawani na muna. Kita kinit. Pero, anak-anak ng pulpit mo, bukong niya mo. Very dynamic preacher. Pastor Jigo Cabalero. Kung kapatid na mo sila ng mga kabiyang. Gigamit sa Diyos. PWD. Diya ko makita ang gahon sa Diyos nga dili sa personality, dili sa tao, dili sa alam sa tao, inidalit sa tao, kundi gahon sa Diyos. Na ikaw gamiton niya. Si Paul, abiyan, may problema sa mata. Pero gigamit ang problema sa mata para makita ang Diyos sa iyang kinabuhi. Agod ko si Paul, di magpabugan. Nang iya ko galing ko na kung itaas niya, kundi si Jesus Christ ang iya itaas. Circumstances. Makita nato ng Diyos, mga kabiyanan. Makita nato ng Diyos, dira na bagay. I hope, kung may mga circumstances kita, ilang mga pagtilaw ba? Mga kapigadumon na nag-aabot sa atong tani, makaisip kita, Lord, salamat, nag-i-allow mo ni, para ako galing, Lord, mabugtaw. Para ako, Lord, makadumdum sa inyo. Ako ni welcome ina siya. Ako na siya way of awakening. Mura mag-wake up call sa aton, na kita kuha aton attention sa Ginoo. Kaya base ang matamat galayon kita. Okay? So, di kita magpagulbon, di kita mag-umon, reklamo, mag-murmur, mag-complain. Instead, moment na siya magkaroon kita reflection. Basi, ako, amo nang ipadaghan ko sa Ginoo sa kamo nga problema kay base may pagkukulang ko. Amo na dapat atong response. Amen? Oo. Hindi kita mag-blame dayon. Si abi, amo ni nag-Kristumano, pero kadamo yung problema. No? Hindi. Mag-self-examination kita. Mag-self-evaluation kita. Mga kapiyanan. Okay, fourth and last. We see God in creation, scripture, circumstances, and of course, kapiyan. Amo ni pinaka-ultimate. Duha. Either, pili kita. Death, physical death, kung hindi na maabdan sini, pagbalik sa Ginoo, mabuhin pa kita, ang mga nagtatawag, rapture. Rapture, pagdala. Pag-transport sa mga tanan na Kristohano nagbatong kay Jesus Christ from earth to heaven. From earth to clouds. Or in the air. Amo lang sining sa Bible. So makita ta literal kani. Hindi siya mga circumstances ng literal creation. Pero one day, abiyan, makita ta yun ang Diyos.
Atong lang taon, Revelation 22. Revelation 22. Revelation 22. Chapter 22. Revelation chapter number 22. Alright. Look at verse number 3. Revelation 22:3. And there shall be no more curse. Why na sa mga curse? But the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see, underline the word, and they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. Literal that one day mga abyan aton makita naong sa naong, face to face ang aton Ginoo. After kita mapatay, kung itugod sa Dios, or mga kabyanan, sa rapture, during sa rapture, aton makita ang Ginoo. John 14 verse number 1 and 3, aton hindi siya gina-quote, especially kung may patay, mga kabyanan. Pero probisa sa Ginoo na hindi kita dapat maging troubled heart, magkaroon sa troubled heart. John 14 verse 1, 2 and verse number 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare what? A place for you. Verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there what? Ye may be also. So ang Diyos, one day may lugar, may duog, na iya giaman, nga sabihin, dito kita magtingog, upod sa iya, na makikupod kita sa Diyos sa wala siyang katapusan. Dito sa iyang himaya. Amen? Hindi naman ano. Amo nang ginahandong ta. Ang iba na unanan. Damo na nauna sa aton. Mga pastors, kalabanan. Damo nagkalamatay. Labi na rin sa kubig. Hindi simtit ang mga pastor. Pastor Karay, nauna na. Asawa ni Pastor Abiliar, nauna na. Iba ng mga men sa Bible Baptist, Usminya, nauna na. Oh. Lately lang, Brad, ako ko nakabalita ko mo taga Usminya, si Brother Hugo Cruz, napatay na. Bago lang, kahapon ba? O, nagpa-pray pa itong isa. Pastor, i-pray. Si Papang, ay ara sa hospital, critical. O, few hours after, Pastor, why na? Si Papang, nag-promote na sa heaven. Hugo Cruz, isa sa mga men sa Usminya na nagadala sa misyon sa Tumpi. Nag-graduate na, nag-promote na. Tungkol sa COVID. So, hindi siya po na una lang ni Brad. Huwag tagabano, sinusunod na binitri sa aton. Make sure yun, may kaluwasan ka. Sigurado huwag ba, may Kristo ka. Sigurado huwag yan, nakabago ka kay Jesus Christ. Kahit ang kamatayon, huwag nagapay mo nung nakalisensya. Kagulang ang kilala kung sino ka. Walang respeto ang kamatayon. Bata ka man, teenager ka, mga young people na sa topic kay Pastor Valderrama, napatay, isa, 16. Sunod, may napatay ang people, 15. Sunod, 14, tatlo. Nagapanubo. Sino yan ang 13? Sino 13 din sa inyo? Bantay ka mo, mga 13, kaya nagkapanubo, 16, 15, 14, tatlo kayong people, Pastor Valderrama, napatay. Mga teenager pa. Nagapahibano nga hindi pa tigulang kamatayon. Why? Hindi nag-init. Tandaan mo na. Nabinas mo, sige ka hampang na init, sige ka kapulaw. Candidate kami.
Basin na yung mga meme. Basin na. Hindi na ba mga yung people na kamukhang sa iyong mga magka-addict ng email? Ang delikado si New, mga email niya po, si New citizen na ba? Tapos. We shall see God. Ano ka ta? Amen? So mga abiyan, amo ni mga butang na sa diin. I-announce sa Ginoo. So sino ang mga tao nag-i-announce sa Diyos na na-change ang ilang heart? Mga kabiyanan. After nila na na-meet ang Ginoo. Si Abraham, he Amen? Na-encounter niya ang Ginoo. Abraham, sunod. Jacob, bumatay mo kay Jacob? Nagipag-wrestling siya. Sino niya, di takabuhian, tugtog na di mo ko. Di ka mag-promise na i-bless mo ko. Sino niya? Uyag din siya. Tapos nahawakan niya din sa maytay. Kaya buhingin ako kayo, sanam na. Kaya di takabuhian. Basta di ka mag-promise ako na blessingan mo. Grabe ka sa purista si Jacob. Nagipag-wrestle siya sa angel. So from Jacob, i-change siya pangalan into Israel. From supplanter, deceiver, Jacob means supplanter, deceiver. Manong into, manong isa, manong lindang, swapang, ano na kong silingon sa Jacob. Pero after the encounter niya, angel of God, mga abyan, i-change siya pangalan into Israel. Ang kahimo siya na blessing sa bilog kalibutan ng yan. Especially sa Israel, dira naghalin ang 12 tribes of Israel. After niya na-encounter ang Ginoo. Peter, after niya na-encounter ang Ginoo, i-change siya. Ano siya sa Ginoo? Naglayo siya, pero one day nagpakita ang Ginoo. Peter, nagbackslide si Peter, kapantay mo, katong nangisda sila ba sa Luke chapter 5, damo sila kuha, depart from me, Lord, for I am a sinful man. Pero kitagaan siya si Kansyang sa Ginoo. O greatest comeback ni Peter, abyan, nigamit siya sa Ginoo. That's why na, abyan, he fell down, saying, depart from me, for I am a sinful man, Lord. Apostle Paul, last Apostle Paul, after he encountered the Lord Jesus Christ. Anong sinin niya Apostle Paul? Mga kabyanan? Sinin niya, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. I am chief. Pinakalabaw. I-consider niya, iya kang galingon. Sa tanan ng makasasala, si Apostle Paul, siya, ako ang pinaka-chief sa tanan ng makasasala. Kaya isugo niya, ipapatay si Stephen. Pero after siya abyan, na-encounter ang Ginoo. Gibago, i-change sa Ginoo, si Apostle Paul. And wala sa pinaka-greatest apostle na dili sa Bible na record ba, but the Apostle Paul. Amen? After he encountered Jesus Christ. And last, of course, again, Isaiah. We will close with this. Isaiah 6:5. Isaiah 6:5. Isaiah chapter 6, verse number 5. Isaiah chapter number 6, verse 5. Then said I, woe is me! Woe is me! For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Sino ni siya? Sino ito? Prophet Isaiah. Sabi niya, Lord, I am undone. I am a man of unclean lips. But mga kapatid, after that confession, gigamit siya ni Lord in a very mighty way, si Prophet Isaiah. It is the heart makes the difference in how we see souls of mankind. Mga kapatid. So dapat ang atong heart maging pure. Blessed are the pure in heart. For
what, Brad? Anong sa promisa niya? For they shall see God. For they shall see God. Let's pray to God na tayo God always mag-input niya itong kasing-kasing. Let's pray to God na tayo ma-maintain nato ang atong purity sa atong kasing-kasing. Listen carefully. Pag alam niyo, pag pure ang heart mo, susunod lang yung lips, susunod lang yung mind. Hindi pwede na pure ang heart mo, iba ang lalabas sa bibig mo. Kasi what is inside will come out from the mouth. Sabi ng Bible, for out of the abundance of the heart, the mouth, what? Speaketh. So kung ano yung, naglabas sa bibig mo, dito sabihin, yun yung nasa laman ng puso mo. Kaya ingatan natin ang ating puso. Amen? I-maintain natin ang cleanliness. I-maintain natin na malinis ang ating puso. Kasi once malinis ang ating puso, susunod na yung iba. Mawala yung evil intention. Mawala yung evil motive. Mawala yung mga wrong motive. If our heart is pure in the eyes of God. That's why sabi ni Lord God, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen? So, tonight, 4 things na ating makita sa Lord. Makita natin ang Lord. Tradition in scriptures and circumstances, and of course, one day, through rapture and physical death. Alright? So, yan ang ating mga lesson about the purity of the heart. And I hope and pray na meron tayong nakuha in this topic. Amen? Blessed are the pure in heart. Anong sunod? Next Wednesday, mag-start naman tayo. Ano naman ang susunod? Balik tayo Matthew chapter 5. Sunod, verse 9. Blessed are the peacemakers, for they shall what? Be called the children of God. So yan yung ating pag-usapan naman. At topic natin this coming Wednesday. Amen? Alright, so this time, tayo please. Huwag tayo magtagal. Kapagpalang Diyos, Amang Makapangyarihan, maraming salamat po for tonight. Salamat muli sa iyong salita na aming napakinggan. Salamat